Naniniwala ba kayo sa kasabihang, basta driver, sweet lover? Nako, sino dyan ang may mga asawang driver? Totoo ba yan? Ang ating pong kwento ngayong araw na ito ay pinadala ng isang jeepney driver. At ang sabi niya ay isa raw tayo sa mga nakakapagpapawi ng hapo at bigat ng araw niya sa buong hapong pamamasada. Kaya wag na nating patagalin pa. Pero bago ang lahat ng yan, magda-disclaimer muna ako. Kung ngayon ay may nakikita pa kayong video, ibig sabihin nagwo-work pa po ang ating, ang tawag dyan, ang ating SD card. Pero sinusubukan ko lang naman kung ilang video ba talaga ang nare-record ng SD card ko. Ito ay pang-apat na nakwento na ni-record natin for today's video. So kapag may nakikita pa po kayong video, ibig sabihin okay pa po siya. Pero sa kalagitnaan o baka sa bandang huli o baka ngayon wala ng video, ibig sabihin noon ay nag-collapse na ang ating memory card. Wag na nating patagalin pa. Eto na ang ating tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabing, basta driver, sweet lover. Totoo yun. Kaming mga driver ay gusto namin na maging mapagmahal, lalong-lalo na sa aming pamilya at mga pasahero. Pero minsan, sa pasahero mo rin talaga matatagpuan ang isang kakaibang pagmamahal. Dear Mama Mia, ako po si Romy, 32 anyos, isang driver dito sa Maynila. Sa totoo lang, hindi ko naman pinangarap na maging driver habang buhay. Pero eto na ang trabahong kinalakihan ko. Ang trabahong nagpakain sa pamilya ko at patuloy na bumubuhay sa akin kahit sa sobrang hirap ng kalsada sa araw-araw. Ang rota ko po ay Cubao hanggang Recto. Kung araw-araw kang nagmamaneho ng jeep, alam mong iba't ibang klase ng tao ang nakakasalubong mo. May mga estudyante, empleyado, nanay na may bitbit na gulay, mga tambay na nagbabayad ng piso't kalahati lang, at minsan may mga pasaherong nagmamadali pero ayaw namang magbayad ng tama. Sanay na ako sa iba't ibang uri ng taong mga ganito. Pero sa dinami-dami ng araw na lumipas, ay bigla na lang nagbago ang routine ko nang isang araw ay pumasok at sumakay siya sa jeep ko. Isang kolehiyala. Hindi ko alam ang pangalan niya noon. Basta pumasok siya sa jeep ko. Naka-white blouse na uniform, may palda na abot hanggang tuhod, may backpack na maliit, at may dalang libro. Hindi siya kagaya ng ibang mga estudyanteng parang hindi inaayos ang sarili. Siya ay maaliwalas. Simple pero ang linis niyang tignan. Umupo siya sa may bandang gitna ng jeep. At sa hindi ko maintindihan na dahilan ay parang biglang bumagal ang oras at ang mundo ko. Alam mo yung tipong sanay ka na puro pawis, usok at ingay lang ang nasa kalsada? Tapos biglang may pumasok na presensya na parang pumuti yung paligid. Parang luminis. Tumahimik yung paligid. Ganon ang pakiramdam ko, Mama Mia. Bayad po. Yun lang ang sinabi niya, sabay abot ng 20 pesos. Ang lambing ng boses niya. Hindi yung malambing na malandi, kundi yung lambing na parang hindi siya sanay sumigaw o magalit man lang. Nagkataon pa na nung inabot niya yung bayad ay dumampi yung daliri niya sa daliri ko. Kasi sa mga panahon na yun ay hindi na po masyadong siksikan sa jeep.
Ang lamig ng kamay niya. Ang lambot. Kabaliktaran ng magaspang at maalibkabok kong kamay mula sa manibela. Para akong natigilan. Hindi ko alam kung napansin niya pero ngumiti lang siya ng magaan tapos ibinalik ang tingin niya sa librong binabasa niya. Simula noon ay siya na po yung naging highlight ko sa bawat araw ng pamamasada ko, Mama Mia. Halos araw-araw ay pare-pareho ang oras kung kailan siya sumasakay. Mga alas 7 ng umaga, papasok ng klase. Lagi siyang nasa gitna ng jeep na uupo at minsan sa harap kapag puno na. At palagi talaga siyang magalang, marunong magpasalamat at marunong ngumiti. Napansin ko rin na mahilig siyang tumingin sa labas ng bintana ng jeep habang yung ibang mga estudyante ay yung cellphone ang hawak nila. Siya naman, kung hindi tumitingin sa labas ay madalas ang mga mata niya ay nagbabasa ng libro. O kaya naman minsan ay nakikinig lang siya ng music sa earphones niya. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong napapansin ang maliliit na detalye tungkol sa kanya, Mama Mia. Kung paano siya ngumunguya ng bubble gum bago bumaba. Kung paano niya hinahawi ang buhok niya palayo sa mukha niya. Kung paano siya tumatawa kapag may tumawag sa kanya sa cellphone. Sa kalsada na puno ng ingay, siya lang ang tanging naging katahimikan ko. Hindi ko alam kung tama bang isipin ko siya ng ganito, Mama Mia. Ako ay isang hamak at simpleng driver lamang. Siya ay halatang nasa disente at maayos na pamilya. Pero alam mo yung pakiramdam na hindi mo naman hinahanap pero bigla na lang may dumarating sa buhay mo? Ganun po ang dating niya sa akin, Mama Mia. Hanggang sa dumating yung araw na nagtagpo ulit ang mga mata naming dalawa. Sa rear view mirror, nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi yung tipong tingin na saglit lamang at napalingon lang, kundi yung parang nakatitig talaga siya. Nung nagtagpo ang mga mata namin ay hindi naman siya umiwas kaagad. Bagkus ay matipid siyang ngumiti sa akin. At doon nagsimula yung kakaibang kaba sa dibdib ko. At doon ko rin napagtanto na hindi lang siya basta-bastang pasahero sa jeep na pinapasada ko. Simula nung araw na nahuli kong nakatingin siya sa akin sa rear view mirror, ay para bang naging iba na ang mga biyahe ko. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip o may ibig sabihin yung simpleng ngiting binigay niya sa akin. Hindi siya madaldal, hindi rin siya yung tipong papansin. Tahimik lang talaga siya sa biyahe. Pero kahit hindi siya nagsasalita, ay ramdam ko yung presensya niya. Yung tipong kahit madaming tao sa jeep ay alam kong nandyan siya. Tuwing sasakay siya, hindi ko maiwasang mapansin ng mga maliliit na detalye tungkol sa kanya. Minsan bago siya sumakay ay nakabuntot yung dalawa niyang mga kaibigan, mga kolehiyalan niya rin, kapag sumasakay siya pa uwi. Pero iba pa rin siya, Mama Mia. Siya yung tipong hindi talaga nagmamadali. Hindi palaging nakatungo sa cellphone na para bang may sariling mundo. Bayad po, 3, sabi ng isa sa mga kaibigan niya, minsan sabay abot ng pera. Pero siya, nakatingin siya sa akin habang inaabot ko yung sukli. At doon, nagtagpo yung mga mata namin ulit. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kuryente, Mama Mia. Isang beses, hindi kasing dami ng pasahero noon. Tanghali na. Papunta siguro siya sa hapon niyang klase. Sakto na siya lang at 3 iba pa ang laman ng jeep. Nakaupo siya sa bandang gitna. Ako syempre dahil driver ay nasa manabela. Tahimik lang. Tanging tunog ng makina at ingay ng kalsada ang naririnig. Tumingin ako sa rear view mirror.
Nagkataon naman na tinitingnan niya rin ako. Ngumiti siya. Hindi ito yung tipong polite smile lang. Parang may laman eh. Parang may ibig sabihin o baka assuming lang ang lolo niyo. Kaya naglakas loob ako. College ka ba, miss? Tanong ko sabay ngiti rin. Napatingin siya saglit, parang nagulat. Pero sumagot naman. Opo, sa rekto po ang punta ko. Saka siya tumawa ng konti. Bakit niyo po na itanong? Wala lang, sabi ko. Ang seryoso mo kasi palagi, puro libro. Hindi ka ba naboboard dyan? Ngumiti siya. Hindi naman po. Mas gusto ko nga yung nagbabasa kaysa tumitingin sa cellphone eh. Sabi niya sabay hawi ng buhok niya. At dun ko narinig yung unang simple at matipid niyang halakhak. Yung tawa na hindi pilit pero parang musika sa aking mga tenga. Simula noon, Mama Mia, ay hindi na lang basta pasahero ang tingin ko sa kanya. Hindi na lang basta pasahero para sa akin. Si Gracia. Yun ang pangalan na sinabi niya sa akin nung sumunod na araw. Nagsimula kaming mag-usap konti at magkamustahan. Simpleng usapan lang tungkol sa school, tungkol sa init ng panahon, tungkol sa matinding traffic. Pero kahit simpleng bagay ay iba ang dating noon sa akin. Dumating pa yung isang pagkakataon na konti lang ang pasahero ng jeep ko at siya yung pinakamalapit sa akin. Kuya Romy, hindi ka ba napapagod? Tanong niya. Ako? Sanay na eh. Sabi ko. Mula alas 5 ng umaga hanggang gabi, ganito lang ang buhay ko. Grabe. Kung ako siguro, hindi ko kakayanin yan. Sagot niya. Ngumiti lang ako. Well, para sa pamilya, kahit gaano kahirap, kakayanin mo talaga. Hindi ko alam kung bakit pero seryoso yung tingin niya nung mga sandaling yon na para bang tumagos hanggang sa puso at buto ko. Dumating yung punto na inaabangan ko na talaga siya, Mama Mia. May mga araw na hindi siya sumasakay at ang mga araw na yun ay nakakaramdam po ako ng matinding lungkot. Para bang kulang yung biyahe ko. At kapag nandyan naman siya ay biglang nagiging magaan ang lahat kahit pagod na ako. At hindi lang ako ang nakakapansin. May isa sa mga barkada kong driver rin na minsan ay nagbiro sa akin. O Romy, sino yung kolehiyalang madalas sa jeep mo sumasakay? Aba, bagay kayong dalawa. Tinawanan ko lang. Pero sa loob-loob ko, parang kinikilig ako na ewan. Kahit alam ko naman, Mama Mia, na biro lang yon at hindi naman siguro kami totoong bagay dalawa. Ay, kinilig pa rin ako. Hindi ko na lang maitatanggi. Unti-unti na pala akong nahuhulog kay Gracia. At kahit pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na imposible, ako, isang driver, siya isang dalagang kolehiyala, ay hindi ko pa rin talaga mapigil ang damdamin ko. At sa tuwing umingiti siya sa akin, lalo na yung mga ngiting parang para lang talaga sa akin, doon ako nakakaramdam na baka hindi lang ako ang nakakaramdam ng koneksyon. Baka siya rin may nararamdaman ding koneksyon para sa akin. At yun, Mama Mia, ang nagbibigay sa akin ng lakas loob na magtanong ng minsan ng personal na bagay sa kanya. Gracia, may boyfriend ka na ba? Napatitig siya sa akin. Parang nagulat sa naging tanong ko. Pero sa halip na umiwas ay ngumiti siya at sinagot naman ang tanong ko. Wala po. At doon, Mama Mia, ay tila may binuksan na kakaibang pag-asa sa dibdib ko. Tila mas lumalim yung interes ko para sa kanya.
Pagkatapos nung araw na sinabi niya sa aking wala siyang boyfriend ay hindi na ako mapakali. Parang nagbukas ng pinto para sa akin yung sagot niya na yon. Lahat ng pag-iwas ko, lahat ng pilit kong sinasabi sa sarili kong hanggang tingin lang ako ay tila biglang natunaw. Kinabukasan, sakto na medyo malakas yung ulan. Medyo mabigat ang biyahe, traffic at maraming pasahero na nagmamadali. Pero nung sumakay si Gracia, parang lahat ng ingay ng ulan, ng makina, ng mga taong nagmamadali ay tila biglang nawala at biglang humina. Basang-basa yung balikat ng uniform niya. Nakalugay yung buhok niya. Medyo dikit na sa kanyang pisngi. Hawak niya yung payong pero halatang naulanan pa rin siya. "Kuya Romy," sabi niya habang inaabot yung bayad. Ngumiti siya kahit nababasa pa siya. Hindi ko alam kung dahil sa basa siya kaya mas lalo siyang nakakaakit o dahil alam kong kahit basa siya sa ulan ay nagawa pa rin niyang ngumiti ng ganun sa akin, samantalang yung iba ay mainit na ang ulo. Konti lang ang pasahero ko noon, Mama Mia, dahil bumaba na yung iba. At habang binabagtas namin yung Espanya, ay bigla na lang siyang lumapit sa harapan at naupo sa tabi ng driver's seat. Noong tumigil ako, Mama Mia. Doon sa gilid kung saan madalas umupo ang konduktor kung meron. Napatingin ako sa kanya. "Uy, bakit dito ka naupo?" Tanong ko na nagtataka. Ngumiti siya. "Wala lang. Marami kasing pasahero dun, oh. Baka marami ang sasakay. Magiging masikip sa likod. Tsaka mas okay ako dito." Tumibok ng mabilis ang dibdib ko. Ramdam ko yung init ng presensya niya kahit ilang pulgada naman ang pagitan namin. Habang minamaneho ko yung jeep ay naaamoy ko yung pabango niya, halong shampoo at konting amoy din ng ulan. Nagtagpo yung mga mata namin sandali tapos ngumiti siya. At habang tumatakbo yung jeep, medyo gumewang kami dahil sa lubak. Napadikit siya sa braso ko. "Ay, sorry," sabi niya, sabay hawak sa upuan. Pero hindi naman niya agad binawi yung braso niyang nakadikit sa akin. Nararamdaman ko yung lambot ng balikat niya na sumayad sa braso kong sanay sa magaspang at pawis. Yung konting haplos na yon para bang nagdulot ng kakaibang init at kiliti sa buong katawan ko. Tahimik lang kami sandali pero ramdam ko yung bigat ng hangin. Hindi ito yung tipong awkward na tahimik, kundi yung katahimikan na parang may hinihintay na mangyari. "Kuya Romy," mahina niyang tawag. Hindi ka ba nahihirapan dito? Araw-araw kang nagmamaneho, tapos ganito pa kahirap yung biyahe." Napatingin ako sa kanya. Yung mga mata niya ay nakatitig talaga sa akin. Hindi ko alam kung ini-interview lang niya ako, talagang may mas malalim pa siyang dahilan ng pagtatanong niya. "Sanay na ako," sabi ko. Pilit pinapakalma yung boses ko pero minsan hindi ko napigilan na manginig. "Talaga? Sanay ka na?" "Oo. Kaya lang minsan nakakapagod din naman." Nagtagal yung titigan namin at hindi ko na napigilan at ngumiti ako sa kanya. Ngumiti rin naman siya. Pero iba na yung ngiting iyon. Hindi na pangkaraniwan. Hindi na simpleng parang kortesiya ng ngiti lamang ng isang pasahero, kundi ngiti ng isang dalagang tila may tinatago ding damdamin. Nang biglang huminto yung jeep sa isang stoplight, Mama Mia, ay tahimik lang lahat. Maulan pa rin, kulay pula na ang stoplight at kami ay magkatabi. Nararamdaman ko yung init ng kanyang katawan. Dumikit ulit yung balikat niya sa braso ko pero ngayon hindi na siya umatras. At bago pa ako
makapagpigil ay napalingon na ako sa kanya. Malapit. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Halos mga 3 pulgada na lang ang pagitan ng mga mukha namin. Hindi ko alam kung sinadya niya o hindi, pero bahagyang sumayad yung kamay niya sa kamay ko na nakahawak sa kambyo. Nagtagal yun ng ilang segundo at sa mga segundong yun ay ramdam ko na tila hindi na po aksidente ang lahat ng ito. Kuya Romy, bulong niya. Halos pabulong lang talaga. Bakit, Gracia? Sagot ko na mababa rin ang boses na tila natatakot kaming marinig ng ibang pasahero. Hindi siya sumagot pero yung mga mata niya ay dumiretso sa labi ko nakatingin. At bago ko pa mapigilan ay marahan kong inilapit yung mukha ko sa kanya. Hindi naman agad-agad, dahan-dahan lang at hindi rin naman siya umiwas. Bagkus ay pumikit siya, Mama Mia, ng konti. Hanggang sa naramdaman ko yung unang halik naming dalawa. Buti na lang at gabi na yon kaya madilim na. Madilim din naman ang jeep ko, Mama Mia. Kaya hindi na kami masyadong pansin ng mga pasahero. Mabilis lang, mahina. Parang pagsilip lamang ng damdamin pero sapat para umikot ng matindi yung mundo ko. Nang dumilat siya ay pulang-pula yung pisngi niya. Ngumiti siya tapos umiling ng mahina. Delikado to. Bumulong siya. Ngumiti lang ako. Pero kahit sinabi niya yon ay hindi naman siya lumayo sa akin. Nanatili siyang nakadikit sa tabi ko hanggang makarating na kami sa may rekto. At sa gabing yon, hindi na ako makatulog ng maayos. Kasi ramdam ko, Mama Mia, na nagsisimula na yung isang bagay na hindi ko kayang pigilan. Simula nung unang halik namin na yun ay hindi na naging pareho ang lahat. Parang tuwing sasakay siya ay may sikreto na kaming dalawa lang ang tanging may alam at walang kaidi-idiya ang iba. Normal pa rin naman sa paningin ng mga pasahero. Siya yung kolehiyalang tahimik, nagbabasa ng libro at nakikinig ng music. Ako yung simpleng driver na nakatutok lang sa kalsada at manibela. Pero sa ilalim ng lahat ng yun ay may kuryente at kakaibang kiliting dumadaloy tuwing nagtatama ang mga mata naming dalawa ni Gracia. Isang hapon, hindi gaanong marami ang pasahero. Papauwi na siya galing klase at halatang pagod na pagod. May pawis pa sa noon niya at medyo magulo yung buhok niya. Umupo siya ulit sa tabi ko na parang wala lang. Stress ka yata, sabi ko habang minamaneho na yung jeep. Exam week kasi, sagot niya sabay hinga ng malalim. Kaya nakaka-drain. Ngumiti ako. Kaya pala. Tapos hindi ko napigilang sabihin. Pero alam mo, kahit pagod na pagod ka, maganda ka pa rin. Napalingon siya sa akin. Nagulat tapos ngumiti siya. Dambola ka pa talaga, Kuya Romy. Uy, hindi bola yun. Sagot ko at tinignan siya ng seryoso. Tumahimik siya sandali. Tapos bahagyang namula yung pisngi niya. At sa puntong yon, Mama Mia, alam kong hindi ko na lang talaga guni-guni ang lahat. Alam kong may nararamdaman na rin siya. Habang bumabagtas kami ay dumaan ulit sa lubak yung jeep. Napahawak siya sa braso ko para hindi matumba. Matagal yung hawak niya at imbis na alisin ay parang mas hinigpitan pa niya. Ramdam ko yung lambot ng mga kamay niya, Mama Mia. Ramdam ko yung init na tumatagos kahit pawisan ako. Gracia, mahina akong bulong. Napatingin siya at napalingon din ako sa kanya. Walang salita pero ramdam ko yung init ng hangin sa pagitan namin. Mama Mia, bago pa ako makapagpigil ay bahagya kong inabot yung kamay niya habang nakapatong sa braso ko. Hindi naman niya inalis. Bagkus ay hinayaan niya lang na magkadikit ang mga kamay naming dalawa.
At doon nagsimula ang mga palihim naming mga sandali. May isang gabi, Mama Mia, tapos na yung biyahe ko. Huling pasahero ko na siya. Ang totoo niyan, mula nung naging close kami ay huli ko na po siyang inihahatid, lalo na kapag gabi. Sakto naman, Mama Mia, na papunta siya nung mga panahon na yun, malapit sa dulo daw ng rota ko. Maulan ulit noon, kaya nagtagal kami sa jeep kahit nakaparada na. Salamat Kuya Romy ha, sabi niya sa mahinang boses. Wala yun, ingat ka, sagot ko. Pero imbis na bumaba agad ay nanatili siya sandali. Tumingin lang sa akin tapos ngumiti. At bago pa ako makapagsalita ay siya na mismo ang lumapit sa akin at marahang hinalikan ako sa pisngi ko. Mainit, mabagal. Parang sinadya niyang ipadama sa akin yung mainit niyang mga labi. Pagkatapos noon ay tumingin siya ulit. Pulang-pula yung mukha niya. Good night, bulong niya sabay baba ng jeep. Iniwan niya akong nakatulala na nakahawak sa manibela. Nanginginig yung mga kamay ko at hindi makapaniwala na siya mismo ang gumawa noon sa akin. Kahit pawis ako. Kahit maalikabok ang mukha ko dahil sa buong araw kong pamamasada. At mula noon, Mama Mia, ay tila mas naging mapangahas si Gracia. Hindi na siya natatakot dumikit sa akin habang nasa biyahe kami. Minsan kapag konti lang ang pasahero ay aabutin niya yung kamay ko at didikit ng sandali. Kunwari ay wala lang. At ako ay parang natutunaw sa bawat simpleng paghaplos niya sa akin. Hanggang sa dumating yung gabi na hindi ko na talaga kayang pigilan. Late na noon, pasado 9:00 na. Tapos na ang karamihan ng mga klase kahit sa kolehiyo. Sakay ko siya ulit. At sa pagkakataong yon ay wala ng ibang pasahero. Umuulan sa labas. May ilaw ang poste pero pahapyaw na yon na para bang mapupundi na anumang oras. At kami lang ang nasa loob ng jeep. Tahimik siya. Nakatingin sa labas habang binabagtas namin ang kahabaan ng rekto. Ako naman ay pilit na kinakalma noon ang sarili ko pero ramdam ko yung kakaibang tensyon ng hangin. Gracia, tawag ko. Lumingon siya at sa tingin pa lang niya, alam kong pareho na kami ng nararamdaman. Kuminto ako sandali sa gilid ng kalsada. Wala nang ibang tao dahil madilim na, tanging ulan lang ang naririnig sa paligid. Hindi na ako nagsalita. Dahan-dahan kong inabot ang kamay niya tapos marahan kong inilapit ang mukha ko sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi na mabilis, hindi na bitin, kundi isang mainit, mabagal at puno ng damdaming halik na. At nagtagal ang halikan naming iyon, Mama Mia. At sa bawat segundo, ramdam kong unti-unti kaming itinutulak ng mga damdamin namin sa mas mapanganib pero mas nakakapasuri namang lugar. Nang maghiwalay yung mga labi namin ay kapwa kami hingal na hingal. Pero imbis na magsisi, ay ngumiti siya sa akin. Napakadelikado nito, Kuya Romy. Bulong niya pero hindi naman siya lumalayo. Alam ko. Kaya lang, para kang may magnet na hinihila ako eh. At imbis na sumagot, siya na mismo ang humalik ulit sa akin. At doon nagsimula yung mga lihim naming tukso. Mga gabi na puno ng init. Mga haplos na bawal makita ng iba at mga titig na hindi namin kayang itago. Habang tumatagal ay hindi na lang simpleng kilig o halik ang meron sa aming dalawa ni Gracia. Halos araw-araw ay nagkakaroon kami ng mga sandaling para sa amin lang. Minsan saglit lang natitigan, minsan naman paghawak ng kamay habang walang nakakakita. Minsan naman mabilis na halik bago siya bumaba ng jeep kapag walang ibang pasahero.
Sa paningin ng ibang pasahero ay normal pa rin. Pero sa loob ko, Mama Mia, ay para na akong sumasabog. Kada biyahe, lagi ko siyang inaabangan. Kada ngiti niya, para akong nahuhulog sa mas malalim na patibong. Pero gaya ng inaasahan, walang lihim na hindi lumalabas at hindi nabubunyag. Isang hapon, sumakay siya kasama ang dalawa niyang mga kaibigan. Pareho silang mga babae. Parehong maingay at mahilig tumawa yung dalawa. Habang si Gracia naman ay tahimik lang. Panay ang kurot at bulong sa mga kaibigan niya na huwag masyadong maingay dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao. Hoy Gracia, hindi ba siya yung sinasabi mo? Rinig kong sabi nung isa sabay turo ng mga mata sa akin. Shh! Tumigil na nga kayo. Mabilis na sagot ni Gracia na halatang nahihiya. Napatingin ako sa rear view mirror at pulang-pula na nga ang pisngi niya. Umiti lang ako, pilit kong pinanatiling normal ang mukha ko. Pero mula noon ay ramdam kong hindi lang kami ang nakakapansin. Kinabukasan, sumakay siya ulit pero iba na ang oran niya. Tahimik at hindi makatingin ng diretso sa akin. Bakit? Tanong ko habang minamaneho ko yung jeep. May narinig ako. Sagot niya na mahina ang boses. Sabi ng mga kaklase ko, baka raw ginagamit mo lang ako. Na baka raw niloloko mo ako kasi malayo ang agwat ng edad natin. Tapos driver ka lang daw. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa mga narinig ko mula sa kanya. Alam kong darating yon. Ang mga mata ng tao, ang mga salita ng mga taong hindi nakakaintindi. Gracia, totoo ba? Iniisip mo yon? Tanong ko. Seryoso. Umiling naman siya agad. Hindi, alam kong hindi ka ganon. Pero ang hirap kasi, ang daming nagsasalita laban sa mga driver na kagaya mo. Tumahimik ako. Alam kong mahirap, alam kong magkaiba ang mga mundo naming dalawa. Ako pawisan sa kalsada, siya naman ay nakaputi at disente sa isang universidad. Pero kahit ganon, hindi ko kayang bitawan ang nararamdaman ko para sa kanya, Mama Mia. Ilang araw na dumaan ay mas naging maingat kaming dalawa. Hindi na siya masyadong dumidikit kapag may ibang tao sa jeep. Hindi na rin siya basta ngumingiti ng matagal kapag may mga matang nakatingin. Pero kapag kaming dalawa lang ay bumabalik naman ang lahat. Isang gabi, huli ko siyang pasahero ulit. Tahimik lang siya. Parang malalim ang iniisip. Nang huminto ako, 2 kanto mula sa kanila ay hindi siya bumaba kaagad. Romy, sabi niya. Oh, bakit? Kung sakaling malaman ng pamilya ko na may ganito tayo, anong gagawin mo? Napatingin ako sa kanya. Yung mga mata niya ay punong-puno ng kaba, pero may halo rin namang pag-asa. Gracia, kahit anong sabihin nila, kahit gaano kahirap, ipaglalaban kita. At doon ay bigla siyang yumakap sa akin. Mahigpit, mainit, yung tipong ayaw na niya akong pakawalan. Ramdam ko yung dibdib niya na nakadikit na sa dibdib ko. Ramdam ko yung init ng katawan niyang kumakapit sa akin. At sa yakap na yun, alam kong hindi lang ako yung handang lumaban para sa aming dalawa. Pero hindi lahat natatapos sa isang pangako. Kinabukasan, habang naghihintay ako ng pasahero sa Cubao, ay biglang may lumapit na 2 lalaking mukhang mga kaklase ata ni Gracia dahil kapareho niya ng uniforme. Pare, ikaw ba yung driver na nililigawan si Gracia? Tanong nung isa. Medyo mapang-asar yung tono. Napatingin ako. Bakit? Wala lang.
Tapang mo rin driver, tapos nanliligaw sa kolehiyala. Hindi ka ba nahihiya sa apog mo? Hindi ko sinagot. Pinili kong manahimik. Pero ramdam ko yung dugo ko na kumukulo na rin. Alam mo kung ako sa'yo, wag ka nang umasa pa. Hindi ka bagay sa isang katulad niya. Dagdag pa nung isa. Nang umalis sila, pakiramdam ko ay parang sinaksak ako sa dibdib. Hindi dahil sa sinabi nila, kundi dahil alam kong may posibilidad nga na tama sila. Kinagabihan, hindi ko na napigilang sabihin kay Gracia yung nangyari. May 2 lalaking lumapit sa akin. Mga kaklase mo ata. Tinatawanan tayo, sabi ko. Nagulat siya, pero imbis na matakot ay tila naggalit siya. Hayaan mo sila, hindi nila alam yung totoo. Hindi nila alam kung sino ka. At dun ko nakita ang apoy sa mga mata niya. Nakita kong kahit gaano kahirap, kahit anong sabihin ng mga tao, handa siyang manindigan para sa akin, Mama Mia. Pero kasabay ng apoy ay dumating din ang pinakamalaking pagsubok sa amin. Isang gabi, hindi siya nakasakay. Hanggang sa ilang araw na rin siyang hindi sumulpot. Akala ko busy lang siya sa klase, pero nung pangatlong araw na ay bigla siyang nag-text. Romy, kailangan nating mag-usap. Mahirap to. At dun ko ramdam, Mama Mia, na may kakaibang mabigat na problemang paparating. 3 araw na halos wala akong makita ni Anino ni Gracia. Sa bawat biyahe ko, laging may bahagi ng mga mata ko na nakabantay sa kanto kung saan siya laging sumasakay, pero lagi rin namang wala. Para akong nawala sa direksyon. Hindi ko alam kung nagtatago ba siya o sadyang umiiwas talaga. Hanggang sa isang gabi nga, nakaparada ako sa may terminal ay tumunog ang cellphone ko at nakita ko nga yung mensahe niya. Romy, kailangan nating mag-usap. Mahirap to. Pwede ba mamayang gabi sa may dating waiting shed? Kinakabahan ako, Mama Mia. Agad kong tinapos yung biyahe, sabay diretso ako doon sa tagpuan naming dalawa. Pagdating ko ay nandun na siya, nakaputing blouse at pantalon pero halata sa mukha yung bigat ng dinadala niya. Parang ilang araw na siyang hindi nakatulog ng maayos. Gracia, tawag ko. Napatingin siya, sabay mabilis na tumakbo papalapit at yumakap sa akin. Mahigpit na para bang dun lang siya nakahanap ng lakas. Romy, alam na nila. Bulong niya habang nanginginig ang boses. Sinong nila? Sina Papa, Mama. Narinig nila yung mga kapitbahay. Nakita rin daw ako ng pinsan ko na sumasakay lagi sa jeep mo, na parang hindi lang daw ako isang ordinaryong pasahero. Para akong binagsakan ng mundo. Alam kong darating ito pero hindi ko inaasahan na ganito pala kabilis. Anong sabi nila? Tanong ko. Pilit kong pinapakalma noon ang sarili ko. Galit na galit si Papa. Sabi niya, hindi raw karapat-dapat na ibigin ng mga katulad mo. Sabi naman ni Mama, baka daw pinagsasamantalahan mo lang ako. Napapikit ako, Mama Mia. Sobrang sakit marinig ang mga salitang yon. Kaya sakit isipin na sa mga mata ng mga magulang niya ay ganun lang ako. Pero mas masakit makita si Gracia na umiiyak. Hawak ang kamay ko na parang natatakot siyang mawala ako. Gracia, makinig ka. Sabi ko. Mahigpit kong hinawakan yung dalawa niyang mga kamay. Hindi kita pinaglalaruan. Hindi ako ganun. Kung ipaglalaban mo ko, ipaglalaban din kita. Kahit saan at kahit kanino. Tumingin siya sa mga mata ko. Doon ko nakita yung magkahalong takot at tapang. Handa akong lumaban, Romy. Pero natatakot ako. Normal lang na matakot, Gracia. Pero hindi ibig sabihin nun isusuko na tayo.
At doon ay bigla siyang yumakap ulit sa akin. Hindi na lang mahigpit. Ngayon ay parang desperado na. Ramdam ko yung init ng hininga niya sa leeg ko. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya na parang nakadikit sa dibdib ko. Mahal kita, Romy. Bulong niya. Parang lahat ng ingay sa paligid namin ay nawala, Mama Mia. Yun lang ang narinig ko. At bago ko pa maisip ay naglapat na yung mga labi namin. Hindi na yun katulad dati ng mga mabibilis at mga patagong halik namin. Ito ay puno ng luha, puno ng init at puno rin ng isang katotohanang wala ng atrasan ang lahat ng ito. Humigpit ang yakap niya sa akin. Gumapang ang kamay niya sa batok ko na para bang ayaw niyang matapos ang mga sandaling iyon. Ako naman ay halos mabaliw-baliw na sa tamis at init ng bawat halik niya. Naramdaman kong nanginginig siya. Hindi lang sa kaba, kundi sa emosyon na matagal na niyang pinipigilan. Bawat halikan namin ay parang baon ng lahat ng sakit, takot at pagmamahal. Hanggang sa hindi na namin napigilan. Umulan man ang panghuhusga, sa gabing yon ay kami lang ang nasa mundo namin. Huminto kami ng pareho na kaming hinihingal. Nakatitig siya sa akin at pulang-pula ang mga pisngi. Nangingilid ang mga luha pero may mga ngiti sa kanyang mga labi. Romy, bulong niya. Bakit? Kahit anong mangyari, ikaw lang ang pipiliin ko. At dun ko naramdaman, Mama Mia. Hindi lang basta kilig kundi apoy na handang lumaban kahit masunog pa kaming pareho. Pero alam kong hindi matatapos ang laban dito. Dahil sa likod ng bawat halik at yakapan namin, nandun pa rin ang galit ng pamilya niya at ang mga mapanghusgang mata ng lipunan at ang bigat ng pagkakaiba ng mundo naming dalawa. At yun ang kailangan naming harapin. Akala ko pagkatapos ng gabing yun ay mas lalakas ang samahan naming dalawa ni Gracia. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Ilang araw pa lang mula nung malaman ng pamilya niya ay ramdam ko na agad yung matinding pagbabago. Hindi kay Gracia mismo kundi sa paligid niya. Kapag sinusundo ko siya, may mga kapitbahay na napatingin ng masama sa amin. Kapag nakasakay siya, may mga estudyanteng nagbubulong-bulungan sa likuran. At kahit anong pilit kong maging normal ay hindi ko maiwasang maramdaman yung bigat ng mga panghuhusga nila. Isang gabi, nagkita ulit kaming dalawa. Kita agad sa mukha ni Gracia yung pagod. Hindi lang sa klase, kundi sa mga salita ng mga tao sa paligid namin. Romy, hindi ko na alam kung kaya ko pa. Sabi niya sabay buntong hininga. Napatingin ako. Anong ibig mong sabihin? Lahat sila laban. Pamilya ko, mga kaibigan ko, lahat sila sinasabing mali ito, na wala tayong patutunguhan. At ikaw naman, parang hindi mo iniintindi kung gaano kahirap to para sa akin. Parang may tumusok sa dibdib ko. Hindi ko iniintindi? Gracia, bawat araw nagmamaneho ako para makasama ka. Bawat gabi iniisip ko kung paano kita mapapanatag. Paano mo masasabing hindi ko iniintindi to? Umiling siya. May luha sa kanyang mga mata. Paano kung dumating yung araw na mapagod ka? Paano kung sawa ka na sa laban na to? Ako yung masasaktan. Tahimik ako. Totoo, minsan naiisip ko yun, Mama Mia. Pero ayokong aminin. Ayokong ipakita sa kanya na kahit ako ay may pagod at takot din na nararamdaman. Gracia, hindi ako susuko. Matigas kong sagot. Pero kung dumating yung araw na hindi mo na kaya, dahil sabi nila darating at darating yon. Nagtalo kami ng matagal noon, Mama Mia. Hindi na yun katulad ng mga banayad naming pag-uusap dati. Ngayon ay puno na ng luha, puno na ng boses na nanginginig, at puno na ng mga salitang minsan ay hindi na namin madaling lunukin. Hanggang sa hindi ko na napigilan. Kung hindi mo na kaya, sabihin mo na. Ako na lang yung aalis para hindi ka na mahirapan.
Pagkasabi ko noon ay tumahimik siya. Tumitig lang siya sa akin. Nanginginig yung mga labi niya. Yan ba talaga ang gusto mo? Bigla akong natauhan. Hindi, hindi yun ang gusto ko. Pero dala ng init ng ulo dahil sa pagtatalo naming dalawa ay yun ang lumabas. Gracia, hindi. Hindi ko ibig sabihin. Pero huli na. Umiiyak na siya sabay talikod sa akin. Hindi ako mapakali. Hindi ko maalis sa isip ko yung mga luha niya. Yung takot sa boses niya. At doon ko na-realize, Mama Mia, hindi pala sapat ang pagmamahal lang. Dapat may kasama itong pagtitiis at pag-uunawa. Hindi ako makatulog. Kinabukasan, nag-antay ako sa kanto kahit hindi ako sigurado kung sasakay siya. At ayun, dumating siya. Pero hindi siya tumingin sa akin. Dumiretso siya sa ibang jeep. Parang bumagsak ang mundo ko. Buong araw akong walang gana. Kahit may pasahero ay parang hindi ko naririnig yung mga boses nila. At sa lahat ng pasahero kong sumakay ay siya lang yung wala. Kinagabihan nagpunta ako sa bahay nila. Hindi ko alam kung tama o mali pero hindi ko na kayang tiisin na magkalayo kaming dalawa. Nasa harap ako ng malaking gate nila. Nanginginig yung kamay ko hanggang sa bigla siyang lumabas. Pagkakita niya sa akin ay natigilan siya. Gracia, tawag ko. Ano bang ginagawa mo dito? Mahina niyang tanong pero halatang puno ng sakit. Gracia, sorry. Hindi ko kayang mawala ka. Oo, mahirap. Oo, lahat sila kontra. Pero mas mahirap kung wala ka. Kung kailangan kong magtiis ng panghuhusga sa iba, gagawin ko. Basta ikaw, please. Huwag mo naman akong bitawan. Tahimik siya ng ilang segundo. Hanggang sa unti-unti ay lumapit siya. May luha na rin sa mga mata niya pero yumakap siya ulit sa akin. Hindi ko rin kayang mawala ka, Romy. At doon ay parang bumalik kang lahat. Pero sa kabila ng pagkakaayos naming iyon, Mama Mia, ay alam kong hindi na yun ang huli. Dahil ang tunay na laban ay hindi lang basta selos o away, kundi yung mundong nakapaligid sa amin. Akala ko matapos naming magkaayos ni Gracia sa gate ng bahay nila ay magiging maayos na kaming dalawa. Pero sa totoo lang ay tila mas lalo pang naging mas mabigat ang lahat. Kinabukasan, halos buong barangay na yata alam na ang tungkol sa amin. Habang bumabiyahe ako ay may mga tsismosa sa kanto na nagsasabing, alam mo, yan yung driver na nililigawan yung anak ni Engineer Ernesto, yung kolehiyala. At ang kapal ng mukha ha, driver lang, tapos kolehiyala pa talaga ang pinupuntirya, anak pa ng engineer. Para akong nilulubog sa lupa sa mga naririnig ko. Pero tuwing naiisip ko si Gracia ay natututo akong tiisin ang lahat ng yun. Isang hapon, dumating yung kinatatakutan ko. Pagkatapos ng klase ay hinintay ko si Gracia pero hindi lang siya mag-isa. Nasa gilid niya yung tatay niya, si Engineer Ernesto. Matikas, seryoso at halatang galit. Romy, di ba? Ikaw yung nanliligaw sa anak ko? Tanong niya sa mataas na boses. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Inipon ko muna ang natitirang tapang ko sa loob ko. Opo, sir. Wala ka bang hiya? Alam mo bang sinisira mo ang kinabukasan niya? Driver ka lang, uy. Tapos anak ko kolehiyala. Anong maibibigay mo sa kanya bukod sa kahihiyan, ha? Ramdam ko yung init ng dugo ko noon, Mama Mia, pero pinigil ko. Sir, mahal ko po si Gracia. Hindi ko po siya pinaglalaruan. Kahit po wala akong pera, gagawin ko ang lahat para mapatunayan na karapat-dapat ako sa kanya. Napailing siya sabay tawa ng mapait. Mahal? Pag-ibig? Hindi ka mabubuhay sa pag-ibig lang, iho.
At hindi ko ibibigay ang anak ko sa isang taong hindi kayang pantayan ang mundong kinalakihan niya. Nakita kong napaluha si Gracia. Papa, please, wag naman ganito. Hindi niyo ba nakikita kung gaano ko rin siya kamahal? Pero sa sinabing iyon ni Gracia ay tila mas naggalit pa ang papa niya. Kung mahal mo ako bilang magulang mo, Gracia, kalimutan mo na tong kalokohang to. Hinila niya si Gracia papalayo pero kumapit siya sa braso ko. Hindi, Papa. Hindi ko siya iiwanan. At doon ay nagsimula ang isang matinding eksena sa gitna ng kalsada. Isang ama na galit, isang anak na lumalaban at isang driver na nakatayo lang sa gitna ng lakat ng panghuhusga. Pag-uwi ko ay hindi ako mapakali. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko ay hindi rin ako magiging sapat. Pero imbis na umatras ay lalo akong nagdesisyon. Lalo pa sa nakita akong paglaban ni Gracia sa papa niya. Hindi ko hahayaang mawala si Gracia sa akin dahil lang hindi ako karapat-dapat sa kanya sa tingin ng mundo. Dumating ang mga araw na mas lalo kaming naging maingat. Hindi na kami masyadong nagpapakita sa publiko at madalas sa mga tagong lugar na lang kami nagkikita. Doon ay mas lalo kaming nagkakapalagayang loob. Noon rin ay mas lalong dumadalas ang mga sandaling hindi lang basta kilig kundi yung mga halik at yakap na punong-puno ng apoy. Parang bawat pagsubok na dumadating ay sinasagot namin ng mas matinding init at pag-ibig sa isa't isa. Pero habang tumitindi ang damdamin namin ay mas tumitindi rin ang mga balakid. Isang gabi ay biglang nag-text sa akin si Gracia. Romy, kailangan nating magdesisyon. Hindi pwedeng ganito lagi. Kung hindi natin lalabanan ito ng diretso, palagi lang tayong magtatago. Palagi tayong matatakot. Gusto mo ba yun? Matagal akong napatingin sa screen ng cellphone ko. At naramdaman ko noon, Mama Mia, na may paparating na isang matinding laban talaga. Matagal kong tinitigan nga ang cellphone ko at tama siya. Hindi pwedeng palaging patago na lang kaming dalawa. Hindi pwedeng puno ng pagtakas at puro kaba na lang. Kaya kinausap ko siya. Nakita kami sa isang maliit na karinderya sa tabi ng isang eskinita. Yung lugar na halos walang mga estudyanteng dumadaan at walang nakakakilala sa kanya. Pag-upo pa lang niya ay halata ko na ang bigat sa mukha niya. Romy, pagod na ako. Agad niyang bungad sa akin. Pagod ka na? Sa atin? Tanong ko na pilit ko ring pinapakalma ang boses ko kahit parang nabiyak yung dibdib ko sa sinabi niya. Umiling siya sabay hawak sa kamay ko. Hindi. Pagod na ako sa taguan. Pagod na ako sa palaging may mga nakamasid. Gusto ko yung talagang, kung talagang mahal natin ang isa't isa, ipaglaban na natin to ng deretsahan. Tumingin ako sa kanya. Diretso at kita ako sa mga mata niya yung tapang. Pero may halo rin namang takot. Gracia, handa ako. Kahit magalit ang lahat. Kahit mawalan ako ng pinapasadang jeep. Basta ikaw, lalaban ako. Napangiti siya. May luha sa gilid ng mga mata niya. Yan lang naman ang hinihintay ko na marinig mula sa iyo, Romy. At sa gabing iyon ay nagdesisyon kaming dalawa. Hindi na kami magtatago pa. Kinabukasan nagpunta ako sa bahay nila. Bukas ang gate at nandun si Engineer Ernesto. Nakaupo sa upuan at nakatingin sa akin na parang handa akong lamunin ng buhay. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Sir, nandito ako hindi para mang-insulto o mang-agaw. Nandito ako para ipaglaban ang anak ninyo. Sir, mahal ko po ang anak ninyo. Mahal na mahal ko po siya. Wala po akong yaman, pero may respeto ako at may paninindigan. Tahimik lamang siya pero kita ko ang pamumula ng mukha niya sa galit. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sinisira mo lang ang kinabukasan ng anak ko. Doon lumabas si Gracia.
nakaharap sa amin. Papa, mali kayo. Hindi niya sinisira ang kinabukasan ko. Siya ang dahilan kung bakit mas buo ako ngayon. Siya ang taong mahal ko. Umiiyak na noon ang mama ni Gracia. Anak, kahit gaano mo siya kamahal, hindi niya kayang pantayan ang buhay na nararapat para sa'yo. Pero sa harap ng lahat ng mga salita nila ay hindi kami umatras. Nakatayo ako doon, magkahawak ang mga kamay naming dalawa habang ramdam ko ang panginginig ni Gracia pero hindi din siya bumibitaw. At doon ko nakitang hindi ko lang talaga tulaban, kundi pinaglalaban din ako ni Gracia. Matapos ang eksenang yun ay hindi na kami pinapasok sa bahay nila. Bawat gabing nagkikita kami ay palihim pa rin pero iba na. Hindi na kami takot, may paninindigan na kami. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi ni Gracia, Romy, aalis muna ako sa bahay. Hindi ko na kaya yung gulo. Pero kailangan ko ng matitirhan. Sigurado ka ba? Paano kung lalo lang silang magalit? Mas pipiliin kong magalit sila sa akin kaysa mawala ka. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay tumira siya kasama ako sa isang maliit na kwartong inuupahan ko. Doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay namin. Magkasama kaming dalawa sa iisang bubong. Hindi naging madali ang buhay na magkasama kami. Napakaliit ng espasyo. Maingay pa ang paligid dahil squatters area yun at palaging may mga mata rin ng mga marites naming kapitbahay. Pero sa kabila noon ay dun ko naramdaman na totoo talaga ang pagmamahal sa akin ni Gracia. Bawat umaga gigising ako na katabi siya. Bawat gabi matutulog ako na hawak ang kamay niya. At syempre lalo ring tumitindi ang init ng pagmamahalan namin. Kapag gabi, kapag wala ng ingay sa labas, doon namin nilalabas ang lahat ng emosyon sa pamamagitan ng mahigpit na yakap. Halik na walang patid at mga hinaing nag-uunahan at mga ungol na kaming dalawa lang ang nagkakaintindihan. Kakaibang apoy na tila nagsasabing handa kaming labanan ng lahat ng kukontra sa relasyon namin. Pero habang lumalalim ang relasyon namin ay mas lumalalim din ang problema. Nang malaman ng pamilya ni Gracia na tumira siya sa akin ay halos buong barangay na ang nagtaas ng kilay. Hindi rin siya pinadalhan ng allowance ng tatay niya. Kaya ako ang sumalo ng lahat ng gastos. Doon ko naramdaman yung bigat. Isang jeepney driver lang ako, Mama Mia. Sapat lang ang kita ko sa araw-araw at nagpapadala pa ako para sa pamilya ko sa probinsya. Pero ngayon, nadagdagan pa ang binubuhay ko sa maliit kong sweldo at kita. Dumating yung mga araw na halos wala kaming makain kundi sardinas lamang at tinapay. Pero kahit gano'n ay nakangiti pa rin si Gracia. Lagi niyang sinasabi sa akin na basta magkasama kami ay kakayanin namin ang lahat ng ito. At doon ko po siya mas lalong minahal, Mama Mia. Makalipas ang ilang buwan ng laban ay unti-unti ring lumambot ang puso ng ina ni Gracia. Isang hapon ay nagulat ako dahil dumalaw siya sa maliit naming inuupahan na kwarto. Anak, hindi ko man tanggap noon, pero nakikita ko na ngayon na mahal ka niya at mahal mo siya. At hindi ako pwedeng humadlang pa. Nag-iisa kitang anak, kaya hindi ko kayang mawala ka rin sa akin. Umiyak si Gracia na yumakap sa nanay niya. Ako man ay halos maluha din sa gilid habang pinagmamasdan at pinakikinggan silang dalawa. Pero kahit ganun, matigas pa rin talaga ang tatay niya. Hindi ko kailanman tatanggapin yung taong yan. Yan ang huling narinig namin mula kay Engineer Ernesto. At tinanggap na lang namin yon na hindi lahat ng tao ay maiintindihan ang aming pagmamahalan. Isang gabi habang pauwi ako mula sa biyahe ay may sumalubong na mga masasamang loob. Hinablot yung kita ko at tinutukan ako ng patalim. Para akong mababaliw sa takot hindi sa sarili ko kundi sa iniwanan kong si Gracia sa bahay. Buti na lang at hindi naman nila ako
tinuluyan. Pero halos wala nang natira sa kita ko. Pag-uwi ko ay sinalubong ako ni Gracia. Nguhaan at nanginginig siya nung sinabi ko ang sinapit ko, Mama Mia. Romy, baka ito na talaga yung sinasabi nilang hindi talaga siguro tayo para sa isa't isa. Hindi tayo nawawala ng problema. Mahigpit ko siyang niyakap. Gracia, kahit ilang beses pa tayong madapa, babangon tayo. Basta magkasama, walang makakawasak sa ating dalawa. Mama Mia, niyakap ko siya at hinalikan at doon sa gitna ng hirap at luha ay mas lalong tumibay ang pagmamahalan naming dalawa. Lumipas ang mga taon at kahit hindi naging madali ang lahat ay natutunan naming bumangon sa bawat dagok. Hindi nakapagtapos si Gracia dahil hindi namin kinaya. Gusto man ng nanay niya na suportahan siya ay hindi rin pumayag si Gracia. Mama Mia, hanggang sa nagkaanak kaming dalawa. Ngayon ay pareho na kaming kumakayod. Pero masaya kami na buo ang pamilya namin. Ako man ay patuloy na nagmamaneho ng jeep samantalang si Gracia naman ay nagtatrabaho sa isang convenience store. Dahil sa angkin niyang talino at galing ay napromote din siya doon bilang supervisor. Sa ngayon ay hindi pa rin kami tuluyang tanggap ng tatay ni Gracia. Pero ang nakakatuwa lang sa kanya, Mama Mia, ay hindi naman niya dinadamay ang mga anak namin. Tuwing Pasko o may okasyon ay lagi pa rin naman niyang binibigyan ng mga regalo ang mga bata at hinihiramdan ito ng nanay ni Gracia. Umuupa na rin kami ng isang buong bahay ngayon dahil 4 na rin po kami. Mahirap pa rin ang buhay. Minsan hindi pa rin nagkakasya ang kinikita naming dalawa pero isa lang ang nasisiguro naming dalawa ni Gracia. Kahit anong mangyari, hindi namin bibitawan ang isa't isa. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa inyong pagbabasa nitong kwento ng pagmamahalan naming dalawa ng aking kolehiyala. Lubos na nagpapasalamat, Romy. Ay, grabeng pagmamahalan yan, Kuya Romy, ano? Grabeng pagmamahal. Totoo nga talaga siguro ang sinasabi nila na kapag dakila at tunay ang pag-ibig, ay talagang pinaglalaban naman at sa huli ay napagtatagumpayan rin. I'm so happy for you, Kuya Romy, and to Gracia. Kahit na hindi pa kayo lubusang tanggap ng father-in-law mo, I think na unti-unti na rin naman niyang binubuksan ang kaniyang damdamin. At ang simula nga noon ay ang pagtanggap niya sa mga anak ninyong dalawa ni Gracia. Dasal lang at laban lang talaga, pasasaan ba't matatanggap rin kayo ng father-in-law mo. Maraming salamat sa nakaka-inspire at sobrang nakakatuwa naman talagang kwento ninyong dalawa na kaming lahat dito ay kinikilig. Charot. Ay, di ba? At least nakahinga tayo sa napakahabang mga kwento na tila ang sakit-sakit sa bangs. So, ito yung kwentong medyo mabigat din pero may bawi naman sa bandang huli, di ba? So maraming salamat. At sa mga nakikinig ngayon, I know na kayo po ay medyo na-inspire, medyo lang ba? sa ating itinampok na kwento sa araw na to. So para meron ding ibang ma-inspire dyan, tulungan nyo rin akong i-share ang kwento na to sa ibang tao. So like and share this video sa inyo pong mga social media accounts. At kung hindi pa po kayo subscriber ni Mama Mia, nako, ano pa bang inaantay nyo? Bakit hindi pa po kayo nagsasubscribe? Ano pa bang kulang? Charot. Click the subscribe button at saka i-click nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong upload na kwento dito sa ating channel. And speaking of upload na kwento, nako, may iba rin tayong kwento at ibang uri ng pagkukwento sa iba pa nating channel. Alam nyo na yon, di ba? O sa mga hindi nakakaalam, sige na nga, Encounters with Mama Mia.
kung hindi nyo makita, kung hindi nyo ma-search dahil napaka-konti pa ng subscriber niya, nasa 100 pa lang. So, ang gawin nyo, meron pong link dyan sa baba ng ating description box. Ayan, may HTTPS. Ayun. Diba? Yan. Mula sa H, ayan, drag nyo hanggang sa huli. Tapos, i-search nyo sa inyong mga browser. At ilalagay na po or ira-route na po kayo. Hindi ko na alam kung paano mag-Tagalog. Ira-route na po kayo doon sa ating channel. So, paki-subscribe, paki-panood na rin ng ating kwento at mga pagkukwento na itinampok natin doon. Though, konti pa talaga yan kasi medyo busy po ang inyong Mama Mia for this month of September. Pero, we will try our best na by October, lalong-lalo na sa November kasi nga Halloween, baka araw-arawin din natin ang pag-upload doon. So, sa ngayon, pagtiyagaan nyo na muna yun. And please do subscribe. Tulungan nyo rin ako na masubscribe yun. At itong main channel na to, tulungan nyo rin na makaabot ng 100,000 subscribers. At syempre, bago tayo umalis at magpaalam sa ating channel o sa ating video for today, nais kong mag-hi and hello sa ating mga members dito sa ating program. Hello po ako kay Colleen Bueno, Janice Linian, Nitz Pabwalan, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Maraming thank you po sa inyong pagmamahal at syempre sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa channel natin. Lalong-lalo na yung mga hindi talaga nagsiskip ng ads, yung talagang laging nandyan at lagi po tayong sinusubaybayan. At kahit na hindi nagto-notify sa kanila minsan si YT, hindi pa rin tayo iniiwanan. Lagi pa rin tayong sinisearch. Lagi pa rin nire-refresh itong ating channel. Maraming salamat po. Hi ako kay Chazi Chai sa Sibling Squad. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Jean 88 64. Hello rin kay Alcura Ukit. Maraming salamat din dito sa pa-Chinese character natin na commentator. Hello din ako kay Olive Obida. Maraming thank you, Madam Olive. Hi din ako kay Kulot Salot. Bakit Kulot Salot? Hindi po mga salot ang kulot dahil kulot po ako sa natural na buhay. Hi din ako kay Glyza Bilbar, Melanie Escamilla. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Marcelita de los Reyes. Ang ganda ng name. Ang ganda ng apelyido. Hello rin ako kay Ed Santos, Evelyn Gausin. Maraming salamat. Hi din ako sa ating suki na si Abigail Tenorio. Hello rin kay Joylyn de Sales. Tama po ba? Joylyn de Sales. Maraming salamat. Hi din ako kay Ed Santos. Thank you very much at sa lahat po ng ating mga tagapakinig na hindi naman talaga nagsasawang tayo ay pakinggan at tayo ay laging suportahan. Mahal na mahal ko po kayo at wala pong pagsidla ng tuwa sa puso ko dahil minamahal nyo rin itong ating munting channel. As usual, kapag meron po kayong sariling kwento, huwag mag-atubiling mag-share niyan dito sa atin. Mag-email lamang po kayo mamamia.cdo0317@gmail.com. And I know na meron pong nagtatanong dyan, bakit ang tagal hindi pa nabasa yung letter ko? Dahil po marami po ang nagpapadala sa atin. So ini-schedule natin yan. At hinihiling ko rin sa inyo na sana lagyan nyo po ng detalye yung kwento ninyo dahil nahihirapan po tayong abutin ng ating 1 hour na pagkukwento dito sa ating programa kapag masyado pong maiksi ang pinapadala po na kwento. Ako po si Mama Mia. Maraming salamat. I love you all so much. Mwah! Bye-bye and mag-ingat po kayo lagi. God bless!